Ayan o. Mga idol. Galing pa kayo saan, ma'am? Cavite. Pwede ba kayo ma-interview? Ha? Pwede ba kayo ma-interview kahit konti lang? Can't interview! Uy, can't interview! Ito si Kuya. Yeah, against the light eh. Anong Dito na. Yan. Dito Kuya. Against the light eh. Ayan. So, anong grupo kayo, sir? grupo kami ng Duterte Rider Supporters, Unified Motorcycle Group. Saan pa kayo galing yan, sir? Kami nasa iba't ibang sektor kami, pero yung DRS kasi nationwide yan, Luzon, Visayas, Mindanao. So yung mga nandito ngayon, galing ng Cavite, Batangas, Pasay, Rizal. Kami naman, Laguna, kami naman Quezon City sektor kami. So may kamanaba rin pala. Halo. So sir, bakit po tayo nandito ngayon sa EDSA Shrine? So nandito kami para makiisa sana sa panawagan. Tuloy-tuloy na panawagan para bumaba na yung presidente natin na may diferensya, sabi ni Jaime. So hindi na siya kailangan kasi wala na, mahina na, hindi na kaya pamunuan yung ating bansa. So nandito kami para sa panawagan na makiisa kami sa rally sa panawagan. Ayan sir, so siguro napanood nyo naman po yung mga sinabi ni Senator Jaime Marcos tungkol kay BBM. So anong naramdaman niyo sir nung napanood niyo po yun? Oo, sa akin, yung naramdaman ko, kumbaga siyempre nawa kami kay Senator Jaime kasi siyempre mabigat yung mga binitawang salita, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Mahirap gawin yon. Pero bumilib kami, napahanga na gusto kasi kahit na nakasalalay doon yung ng kanilang pamilya, nagawa niya pang sabihin yon, i-reveal yung tungkol sa pamilya na alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan, sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid. So para sa akin, okay yun, kaya lang nawa. Tama yung sinabi niya kasi sila magkakasama mula bata. Totoo yun para sa akin ha. So yung ibang hindi pa naniniwala, so bala sila. Kanya-kanya kami ng paniniwala. Sir, so ibig sabihin talagang totoo yung mga sinasabi ni Agent Jonathan Morales nung nag-hearing din sa Senado. Siguro kasi noong una, siyempre mga allegation lang yun. So dahil nagsalita na po si Jaime, sariling dugo, ate niya yan. Sinabi nga ni Jaime nung wala nang kanilang tatay, baga siya nang tumayo. Responsibilidad para sila. So siya nakasubaybay kung ano yung totoong nangyari at kung ano totoo talaga yung ugali ng kanyang kapatid. At sir, nabanggit doon po si Marcel Soriano at saka si Sandro Marcos na ganun nga, gumagamit din daw. Pero itinanggi ni Sandro na gumagamit siya. Ano po okay, so pagdating siguro kay Marcel Soriano, baka nabigla lang si Jaime, pero siyempre magkakasama siguro, baka may mga rumors o talagang aktuang na nakita niya na magkasama yung kapatid niya. Saka doon sa pamangkin niya kay Sandro, siguro kung nakita niya man o narinig niya sa mga anak niya, so hindi natin masasabi. Pero ang sa akin, dahil sinabi niya sa pamilya na ni BBM, so ako naniniwala ako sa sinabi niya. Yan sir, bilang siyempre mamamayan ng bansang Pilipinas, ano pong masabi niyo na kung sakaling totoo man na gumagamit ni BBM? Para sa akin, ang masasabi ko, dapat bumaba na siya kasi kumbaga parang incompetent. Wala na siyang kakayahan na para pamunuan. So hindi na magandang ihemplo para sa atin, sa mga taong bayan, na pamunuan niya pa yung bansang Pilipinas kasi mismong pamilya niya nga hindi niya po kayang i-control diba? So yun, kailangan bumaba na siya, pakinggan niya yung ate niya. Kumbaga siyempre kung saan siyang bababa, lahat na may galit sa kanila, sa kanya, siguro baka maawa pa at humanga pa sa kanya kasi isa-sacrifice yung sarili niya. Kumbaga dapat pangalagaan niya yung pangalan ng kanilang tatay na pilit na tinatayo ni Jaime na linisin, na ang tingin sa kanila hindi puro magnanakaw. So yun ang ini-expect ni Jaime na para sa kanya, kaso iba, parang mas lalo pang lumala. So kailangan bumaba na siya alang-alang sa pamilya niya at sa bayan. Paano sir kung hindi bumaba? Paano po kung hindi bumaba? Kung hindi siya bumaba, so Supreme Court na bahala dyan. Alam naman, siyempre, pag mahina na yung may sakit na yung presidente natin, kailangan pa bang manatili sa posisyon yan? So kung hindi man gawa ng paraan ng Supreme Court, maaaring gawa natin ng paraan, mga kababayan natin, mga taong bayan. So
o hindi man ibig sabihin nag-aaklas tayo, nag-ano tayo ng inciting sedition, pero huwag na nila hintayin na magkagulo, na magkaisa yung mga taong bayan, mag-away-away para lang siya paupain, para wala na masaktan. So kailangan pag-isipan mo na ngayon, BBBM, bumaba ka na ng kusa. Hahanga pa kami sa'yo, papalakpakan ka pa namin. Sir, sa issue naman po ng ng corruption, no? Ano pong masabi niyo dun, sir? Masasabi, totoo yun. Kung tungkol kay Romualdez, kay Saldico, totoo yung sinasabi ni Saldico. Kasi, ano lang siya, mag-atauhan lang si Saldico eh. Hindi naman yan, kung hindi pipirmahan ni BBM yan, hindi yan walang order mula kay Romualdez, hindi naman gagawin ni Saldico yan. So, para sa akin, totoo yung sinabi niya. Lahat, pati yung kay Gutesa, totoo yun. So, ibig sabihin, sir, di ba tutugma yung sinabi ni Gutesa at saka ni Saldico? Tumpak, katugma. Hindi yung scripted kay Gutesa. Kasi kung ano mismo sinabi ni Gutesa, kung yung nag-live si Saldico, parehas. Tingnan mo yung mga mali-malita, kung saan deliver, parehas lang. So, ibig kong sabihin, magkasama sila kung ginawa yung script na yun. Siyempre, magkaiba sila, di ba? Tapos yung pinalabas niya ngayon, hindi ko alam kung iyay, na inutusan siya ng mga Duterte. Paano naman sa mga utusan ng mga Duterte? Eh, magkalaban na sila. Baka pag nakita siya ni Sara, eh, baka ma-jumbag ba siya doon? Ayan, sir, no? Ayan, ilang tayo sa grupo, sir? Actually, ang DRS, bago lang pero napakalawak na po kami nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao at dito sa Metro Manila. Labas pa ng Batangas, Quezon, Laguna, Cavite. Marami po kami. So, almost, mahigit kami 2,000 yung mga supporters po namin. Kailan ulit to, sir, nabuo? Ang Duterte Riders supporters, Unified Motorcycle Group, nabuo lang ito nung hinuli si Tatay Digong noong March 16. 11. Okay? Doon po kami nagkita-kita lahat ng mga riders, kanya-kanyang grupo, nabuo yun, itong DRS na to. Ay, itong March lang. Itong March itong lang, taon na to. wala pa po kami isang taon. Ay, pero nasa 2,000 na kayo mahigit, sir. Yung mga supporters namin, pero yung legit namin, yung legit na talaga na may mga MC codes, mga nasa 200 pa lang. So, sir, Pero yung supporters namin, napakarami po. Ano pong, di ba, sinabi niyo nga po, nabuo ito nung inuli si Tatay Digong nung March. So, bakit niyo, sir, naisipang maggawa ng grupo? Kumbaga, kasi naisipan ito ng founder namin na buuin, kasi nakita-kita kami doon. Kumbaga, yung sa loobin namin, kung bakit kami napasama doon sa rally na yun, na napakalaking rally, napakahaba, napakarami namin. So, iisa lang pala yung layunin at hikain namin na yung sinusulong ng bawat riders. Bawat isa sa amin may kwento yan, may kanya-kanya kaming grupo. So, yung founder namin, napag-isipan niya na buuin itong DRS na to. Total, isa lang naman ang hangarin namin at hikain namin. So, yun ang nangyari kung bakit nabuo ang Duterte Riders Supporters. Pero, dinadala namin yung pangalan ni Duterte, hindi ibig sabihin kay Duterte po kami. Ano kami, transparent po kami. Kung si Duterte nag-asalaman, mali ang pamamalakad niya, kukontrahin namin. Kaya lang namin dinala yung pangalan ni Duterte kasi kumbaga doon kami humanga, na-idolize namin kung ano yung magandang pamamahala niya sa ating gobyerno na kinakitaan natin ng kagandahan ng malaking pagbabago. Yes, sir. So, Duterte Riders Supporters. Unified Motorcycle Group po. Ako ang kinatawan, bali, presidente ng Quezon City Sector po. Yan. Kung sakali, sir, merong gustong sumali po sa inyo, ano pong kailangan nilang gawin? Welcome kahit sino. Basta hindi lang Duterte supporters, basta makabayan. May puso para sa bayan, para sa Diyos, para sa bayan at para sa kapwa. Kasi hindi lang kami dito sumasali sa political para sa bayan. Yung puso namin para sa kapwa, ang pakikipagkapwa namin, yung aming ginagawa, sumasali po kami sa mga charity rides, may mga beneficiaries, nagtulong-tulong kami mga riders kung anong may mabot namin, kahit kunting tulong, para makatulong sa ating kapwa. At sa taas, yung meron din kami mga fellowship na ginagawa po. Yun ang Duterte Riders Supporters po. Hindi lang isa, marami po kami ginagawa. Yan. Sir, kung meron po kayong mensahe kay Tatay Digong at kay VP Inday. Mensahe kay Tatay Digong, so alagaan nyo po yung sarili nyo, tay. Dala namin ang pangalan ninyo, umaasa kami na makakabalik kayo ng Pilipinas. Hanggat nandyan ang magandang pamamahala, hindi lang sa iyo, sa iyong mga anak. Nandito yung Duterte Riders Supporters, Unified Motorcycle Groups. Handa po kami makipaglaban kahit makipagpatayan pa para sa ikaunlad ng ating bayan, para mapatino itong mga politikong mga kurap. Handa kami mangunguna
kaming mga Duterte Rider supporters, hindi kami humingi na kahit anong bayad, kahit anong kapalit, kahit anong pagod namin, umulan man, bumagyo, nandito kami sa kalsada, makikita nyo po kami. Hindi, walang kapalit po, walang nagbabayad sa amin. Sariling bulsa lahat po yan. Mensahe na lang sir kay VP Inday. VP Inday. So, relax siya lang. Tawag ito, hindi ko ma-expect eh. Pero hantayin nyo po, yung suporta namin, solid. Alam nyo naman yan, nakilala nyo kami. Andito kami lagi sa likod ninyo. Malapit na po yung tagumpay natin. And kung constitution susundin, saludo kami sa iyo, next president. Ayan. Thank you sir.